dalawa yung impact ng pressure, 'di ba? So depende sa tao na nag-handle ng pressure. Merong minsan okay ang pressure sa kanila, pero may mga taong hindi okay ang pressure sa kanila. So dapat alin ka ba dun sa dalawa? Kapag ikaw yung tipong okay ka sa pressure, kaya meron siyang advantage and disadvantage depende doon sa tao kung sino yung gumagawa nun o tumatanggap. Kung okay ka sa pressure, okay, doon ka nag-e-enjoy, doon ka mas napupush, edi i-push mo, i-pressure mo yung sarili mo. Okay siya eh. Pero kung ikaw yung tipong tao, bro, na hindi ka okay sa pressure, parang feeling mo pag nape-pressure ka, parang mas lalo ka nada-down, mas lalo kang nawawala sa focus mo, mas nawawala ka sa goals mo. Hindi siya okay yung pressure. Gawin mo smooth lang. Huwag mo masyadong pressure yung sarili mo. Gawin mong sakto lang. For example, nag-set ka ng goal, gusto mo agad-agad makuha mo yung ganitong rank ng 3 months. Di ba? Pag gusto mong makuha yung rank, for example, sa company natin, platinum, gusto mo makuha ng 3 months ang platinum, katakot-takot ang activity dyan, katakot-takot ang pagod dyan, at saka, kumbaga, 1 hour, 2 hours lang yung tulog every day, which is yun ang ginagawa ko. So, malaking pressure. Pag okay yun sa'yo, set mo yun. Kasi okay sa yung pressure eh. Pero pag hindi okay sa'yo, ang pressure, yun pa yung magiging reason para mag-quit ka, magpahinga ka doon sa goals mo. Huwag mong gagawin, huwag mong bibiglain. Dapat dahan-dahan lang.